Hello, kararating ko lang galing sa aking ayun. Tapos na ako sa ano tawag dito? Tatlong 12 hours shift. Ayun. Tapos ang aking bakasyon ay 1 linggo. Grabe. Dapat hindi ganun ang ginawa nung nagbigay ng schedule sa akin. Dapat hindi ganun kahaba yung bakasyon kasi mangyayari niyan 1 linggo akong walang pasok, diba? 3 araw akong training, 3 gabi na puro 12 hours. Pero 1 linggo naman ang bakasyon. Mali yun. Kasi pagbalik ko, parang bago na naman sa akin yung lahat. Kaya dapat, ang ginawa niya, 4 days na trabaho, tapos mga kahit 2 o 3 araw lang ng bakasyon. Or day off. Yun. Anyways, yun. Dumating akong gutom and gusto kumain ng ramen. Tapos malinit ako ng tubig dito sa takure. Ayan. May kukwento nga pala ako. Grabe. Okay. Yung nangyari sa akin kanina sa trabaho. Nung dumating na yung pang-araw na shift. Yung karelyebo, kumbaga. Grabe. Okay. Hindi ko na-expect na meron pa rin palang mga ganong tao na pinag-aralan mo yun. Kasama yun sa libro na pinag-aralan mo na maging mapagmahal sa mga pasyente, diba? Maging mapagmahal sa tao. Ako naiinis din ako, syempre naamin ko naman yun. Pero hindi naman ako ganun kasama, lalo na sa mga taong hindi kayang tulungan ng kanilang mga sarili. Yung hindi na halos makapaghugas ng sarili nila, 'di ba? Kami, ang trabaho namin, lahat kami ay yun ang ginagawa namin. Mapa-charge nurse or kung ano man yung nurse ka, kung ano man klase ng nurse ka, yun ang gagawin namin sa ospital. Kailangan mong hugasan yung pasyente kapag dumumi sila, kapag umihi sila, kung naka-diaper sila, kailangan mo silang palitan ng diaper. Kung tumae naman, kailangan mong alisan yung tae niya at tumae dun sa higaan, diba? Lilinisin mo yun. Kung kailangan paliguan sila, paliliguan sila, lilinisin yung puwet nila, ganun. So, ito na nga. Kanina yung karelyebo ko, hindi ko inaasahan na ganun yung magiging reaction niya. At ganun din yung magiging ugali niya dun sa matanda. Yung matanda, kawawa naman, naghihirap na talaga siya. Halos, hindi na makalakad na. Nakakalakad pero hirapan. Papunta sa banyo. Kailangan talaga ng tulong. And then dahil nga hindi siya ganun kabilis maglakad nga, papunta sa banyo, diba? At hindi naman ganun kabilis din nila makapunta yung mga nurse doon. Kami, hindi kami makapunta agad doon sa kanyang kwarto. So, hindi na niya kinaya. Tumain na siya doon sa higaan. So, ang kawawang matanda, dahil nga tumumi na siya sa higaan, buong higaan, dinumihan niya, tubig pa naman ang kanyang dumi. Yun, matubig. So, yun na nga. Nakita ko yung reaksyon ng babae. Parang bang siyang galit at nagdadabog. Yun, yung katrabaho ko. Sabi ko, hindi dapat ganun ang reaksyon niya dun sa, ito yung trabaho niya, diba? Alam niya sa simula pa lamang dahil sinabi naman sa amin yun, nung interview pa lang kami kung magiging trabaho namin doon. Yun. Walang mataas na nurse or walang mababang nurse, ganun ang magiging trabaho na kailangan mong tulungan yung mga pasyente na nangangailangan na hindi kayang alagaan ng kanilang mga sarili. Yun. Kung kinakailangan naming sipilyuhan sila, paliguan sila, pakainin sila, yun nga, bihisan, palitan ng susuotin, at kung ano-ano pa, palitan ng mga sapin sa higaan, kung ano-ano kailangan nila ganun. Yun. So, yung nakita ko yung reaksyon niya kanina, grabe talaga. Nagdabog siya dun. Ito yun ha. Nagdabog siya dun sa matanda. Tapos, hindi man lang niya nilinisan yung matanda. Talagang inayaan na niyang dumumi. Diba alam niyang tubig yung dumi. Tapos, yung dumi ay nandun, nagpatak-patak na dun sa, anong tawag dito? Dun sa daan, sa sahig. Tapos, inano lang niya ng tuwalya. Tapos, nilagyan ng gown yung matanda. Tapos, dinala na sa higaan habang tumutulo yung tae. Di ba mali yun? Hindi dapat ganun ang kasi hindi yun ang tinuro sa akin ng ibang nagturo sa akin. Kasi dalawa yung nagturo sa akin. Magkaiba ding mga araw. Ang turo nila sa akin is, yun nga, linisan muna yung pasyente. Kung kinakailangan linisan mo sa higaan, lilinisan mo sa higaan. Kung lilinisan mo naman dun sa toilet, at kung kinakailangan paliguan mo, hindi niya ginawa yun. Hinayaan niya na maglakad yung matanda na tumutulo yung tae niya sa kanyang pagitan ng dalawang hita niya at sa sahig. Tapos, nagdadabog siya
Tapos yung matanda, sabi ng matanda, I'm sorry girl, sabi niya ganun. Sabi ko naman, okay lang yun, sabi kong ganyan. Tapos siya naman, talaga nagdadabog, tapos kasi mangang talaga siya. Tapos nag-iiyak. Yun. Naiintindihan ko na yung trabahong ito, ewan ko kung bago yun, hindi ko naitanong kung bago siya kasi nga mahirap siyang kausap, ang sungit niya. Tapos maririnig mo talaga yung reklamo sa kanya na, oh my God, na dumumi daw yung pasyente, ganyan, sa kanya. Tapos nagre-reklamo siya na, ano? Dumumi na naman, sabing ganyan. Lagi na lang yung ginagawa sa akin. Natural. Nagtatrabaho siya sa ospital. Pasyente namin yun. Pasyente niya yun, di ba? Natural. Expected niya. Dapat na ganun nga mangyayari. Wala ko naman. Hindi naman ako nagalit dun sa matanda. At hindi ako nagpakita ng pagdadabog kasi naawa nga ako sa kanya. Gusto ko siyang tulungan nga. Yun. At kaya ko naman siyang tulungan. So, tutulungan ko siya. And trabaho ko yun. Kaya talagang tutulungan ko siya. Aba, yun nga, sinimangutan niya at hindi niya inano. So, itong trabahong ito talaga, yun ang nasabi ko. Gusto ko talagang sabihin sa kanya na, my God, girl, itong trabahong ito ay talagang tapangan ng ng sikmura talaga. Akala ko, ako yung iiyak sa una kong trabaho, pero hindi. Siya pala yung babaeng yun. Hindi ko alam kung matagal na siya doon or bago pa lang. Nag-iiyak siya kasi nga dahil dumumi yung matanda at hindi niya matake. Hindi ko alam kung yung amoy ang hindi niya matake o yung sumabog na nagkalat na tayo dun sa higaan. Well, kailangan niya siguro maghanap ng ibang trabaho kasi hindi para sa kanya yung trabahong ito. Yun din ang sinasabi ko sa sarili ko nung una. Hindi ko kaya itong trabahong ito kasi nga ako hindi ko rin kaya yung amoy kasi nga mabaho at saka talagang mabaho ang dumi ng matanda, pero iniisip ko na lang nung bata pa yung anak ko, nililinisan ko rin siya ng dumi niya nung bata pa. So iniisip ko ganun din ang gagawin ko sa ibang tao, 'di ba? Yun. And then kaya ko din gawin sa ibang tao. Nakaya ko naman, ilang beses naman ako nakapagpalit na ng diaper nila. Ilang beses na rin ako nasusukan nga lang ako kasi nga hindi ko naman maiwasan. Pero nandun yung kaya ko namang matulungan. Yun. Pero sa isip ko talaga, nandun talaga yung state of shock na para na ako nagkaroon ng PTSD sa totoo lang dahil sa trabahong ito. And then tinatanong ko pa rin yung sarili kung kaya ko nga ba talaga itong trabahong ito. Pero hindi naman ako umiyak na kagaya niya na at nagdadabog at nagagalit dun sa pasyente. Yun, hindi naman ako ganun. Hindi naman ako nagpakita ng ganung ugali. Yun. Pero siya, ganun talaga yung pinakita niya. At saka parang, wala talaga siya yung kakikitaan ng yung concern dun sa matanda. Wala siyang kakikitaan ng ganun. Yun. Talagang padabog niyang yung matanda. Tinulungan. Tama ba yun? Hindi tama yun. So, isa pang masaksihan ko uli na ganun siguro. Talagang susumbong ko na siya dun sa, dun sa head namin. Yun. Kasi, mali yung ginagawa niya. Hindi naman niya sinaktan yung matanda, pero yung the way na umakto siya, dabog siya, nagalit, nagpakita ng kasamaan ng ugali dun sa matanda. Hindi tama yun. Tapos yun nga, hindi ko alam kung ba't siya pa yung nag-iiyak. Hindi ko alam kung nag-iiyak siya dahil hindi niya gusto yung trabaho niya. Or ewan ko. Well, kung hindi niya gusto ang trabaho niya, maghanap siya ng ibang trabaho. Marami namang ibang trabaho. Kagaya ko, ako. Kung ayaw ko nitong trabaho ito, maghanap ako ng ibang trabaho. Kasi, itong trabaho ito ay talagang kailangan ay matapang ang sikmura mo. Kailangan malakas ang loob mo. Kailangan ay mahaba yung pasensya mo. Kailangan ay may pagmamahal ka sa ibang tao. At kailangan ay meron kang, ang tawag dito, pagmamahal din at respeto sa ibang mga tao, lalo na sa mga taong hindi na kayang alagaan yung sarili nila. So, yun. Yun nga, kailangan matatag talaga yung sikmura mo kasi ang tayo talaga ng matanda ay madumi, mabaho, kaysa sa tayo ng bata. Iba yung tayo ng baby. Yung tayo ng baby, mabaho din sila, pero hindi ganun kabaho na kagaya ng sa matanda. Huwag talagang maduduwal ka talaga kapag hindi matapang ang sikmura mo. Ako, hindi naman talaga matapang ang sikmura ko, naduduwal talaga ako. Pero, nagawa ko naman. Yun. Grabe. So, naisip ko kanina, napaisip ako sa ginawa niya.
Sa isip ko, may anak ba tong babaeng ito? Siguro wala. Parang bata pa siya eh. Pero parang nasa 24 pa lang siya. Gusto ko talaga siyang sabihan sa susunod, sabihan ko siya, tamo. Para siyang ano eh, sabihan ko na wala ka bang anak? Dahil kung may anak ka, gagawin mo yan sa anak mo. Pag tumayo yung anak mo, sinong maghuhugas ang anak mo? Papahugas mo sa iba, papahugas mo sa nanay mo, papahugas mo sa kapitbahay. Siyempre, ganun din ang gagawin mo. Yun. At saka isipin niya din, tatanda din siya. Sino maghuhugas ang puwet niya? Or tumatay din naman siya, diba? Yun nga lang, hindi tayo tumataing makalat. Unless meron tayong LBM. Yun. Ito na yung aking, ito na yung aking soup. Yun na, paano lang ako. Sa isip ko, sa totoo lang ako, sabi ko sa inyo nung unang araw ko, grabe. Talagang ako ay parang merong ng PTSD. Halos, bawat pagpikit ng mga mata ko ay naaalala ko yung mga ginawa ko sa loob ng ospital. At sa mga ginawa ko sa mga pasyente, paano palitan ng damit, talo na yung mga dumi, yun talaga yung nagpabalik-balik sa isipan ko. Pero, yun nga, pagmulat ng mata ko, pagpikit ng mata ko, yun parang na nakikita ko sa loob ng 3 araw. Yun. Halos sa pagkain naman, yung parang nang naaalala ko. So, sa isip ko, Diyos ko Lord, tulungan mo ako. And then yun, kumbaga, nag-a-adjust lang siguro ako. And then, first time ko nga experience ito. Yun, tinatanong ko pa rin yung sarili ko hanggang ngayon, kung kaya ko ba ito. Pero sa isip ko, nandun pa rin yung isip ko na, well, gusto ko rin namang makatulong, diba? Para at least, meron akong idea kung paano ko tutulungan yung mga mahal ko sa buhay, kung paano ko aalagaan, diba? And matututo rin ako na mahubog din yung aking pasensya, yun, yung pangunawa, kumbaga. And then, mas lalo siguro ako maano yung mabubuo yung pagmamahal sa pagkatao ko, sa ibang tao, yun, diba? And kahit paano, yun nga, nagawa ko naman yung paglilinis. 3 araw pa lang naman ako nagtatrabaho. Pero 12 hours yun kada araw na yun, kada gabi. Yun, inaabutan nga ng umaga. Grabe. And then, ang nabuo sa isipan ko is yung, yun nga, na kailangan ay meron kang mahabang pasensya sa ganitong klase ng trabaho. Number 1 yun. And number 2, kailangan may pagmamahal at respeto ka sa ibang tao. Pangatlo, kailangan ay meron kang pangunawa sa ibang tao. And pang-4, kailangan is mahalin mo rin yung trabaho mo. Kasi kung hindi mo mahal yung trabaho mo, paano mo mamahalin ang ibang tao, diba? Mahirap kapag papasok ka sa nursing, tapos iisipin mo dahil sa pera. Or, dahil kailangan mo ng trabaho. Okay? Lahat tayo ay merong choice sa buhay. Ewan ko, baka naman siya ay may period lang na parating, premenstrual period, kaya siya ay mangyak-ngyak. Yun. And yun nga, kung ikaw ay nursing, kailangan ay, kung papasok ka sa nursing kayo, kung sino man sa inyo papasok sa nursing, kailangan ay meron kayong yun nga, pagmamahal sa kapwa. Okay? Wag mong, kagaya ko ako, hindi ko rin alam kung bakit pumasok ako sa nursing. Pero, pumasok ako dahil, yun nga, kailangan ko din. Number 1, sino ba naman ang hindi kailangan ng trabaho? Diba? Kailangan ko ng trabaho, oo. And then, number 2, gusto kong matuto. Number 3, gusto ko ring matutunan na maunawaan yung ibang tao. Yung mga tao na merong magagalitin na pagkatao, merong mainitin ng ulo, gusto ko silang maunawaan. Kaya ako pumasok ng nursing. Gusto kong matutunan kung paano ko sila tutulungan. Kung paano ko sila i-handle. Kaya ako pumasok ng nursing. Yun. Ano pa? And then yes, pera. Of course, diba? Nandito tayo sa mundong ito na kailangan natin ng pera, diba? Pero hindi naman ako yung talagang kailangan ko ng pera na talagang wala na akong choice, diba? Kaya kailangan papasukin ko itong trabaho ito, hindi ganon. Yan. Yun ang purpose ko sa ginawa kong pagpasok dito sa trabaho ito. And then, ano pa? But, yun nga, meron pa rin naman akong choice. Kung talagang hindi ko kaya itong trabaho ito, pwede ko itong iwanan. Pero dahil 3 araw pa lang naman ako dito, so, hihintayin ko, diba? Hihintayin ko, magtrabaho ako kung hanggang kailan ako tatagal sa ganitong trabaho.
And then, malay mo, matukuyan ko yung pasikot-sikot. And then, ang inisip ko na lang ay ito. Okay? Inisip ko na lang ay dahil, anong tawag dito? Yun nga, pag natuto ako kung paano ko i-handle yung mga taong, yun nga, sabi ko sa inyo, may initin ng ulo, magagalitin, and then, mahirap tulungan, mahirap unawain ang ugali. Pag natutunan ko siguro yun dito sa nursing, baka mas maging madali na. Yun. And then, yun nga, mas madali na rin para sa akin na matutulungan ko yung mga taong gusto kong tulungan, di ba? Lalo na yung mga taong hindi kayang tulungan yung kanilang mga sarili. Yun. And yun ang aking kwentong nursing. Okay, hanggang dito na lang po. Bye.